Hello guys, good day. So magandang araw. Meron na naman po tayong baray ngayon dito. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ito pong year 2011 na 5 piso coin. Ayan. So mag-update po tayo sa kasalukuyang percentage at price appraisal po nito basing po sa record sa talaan po ng Numista, ang palagi nating ginagamit na website. So meron tayong 4 na piraso dito. And then may dalawang variations po ito. So alamin po natin kung nagmahal na ba or may nagmahal na ba sa variant na ito year 2011 na 5 piso coin. At syempre i-review na rin po natin ang overs at ang reverse nito at ang counting features ng bariyang ito. So ayan guys, coin update na naman po tayo sa ating vlog for today. At 5 piso coin BSP series year 2011 ang ating update. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat, good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan at welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video ay coin update na naman po tayo guys. At ang i-update po natin ngayon ay ito pong 5 piso coin. Ayan, so year 2011 po ang i-update natin ngayon. Ayan, year 2011 na 5 piso coin BSP series. So may dalawang variation nga po ito guys. At sana meron ng hard to find or sana mas mataas na po ang value nito ngayong pagpasok po ng year 2024. So bago po nating simulan malaman ang current price appraisal nito ay i-review po muna natin ang overs at ang kanyang reverse. So unahin po natin dito sa kanyang overs. So dito po sa kanyang overs ay naka-highlight po ang portrait ni Emilio Aguinaldo facing right. At kaharap po ng kanyang overs ay ang 5 piso na denomination. Dito naman po sa ilalim ang kanyang pangalan na Emilio Aguinaldo. At dito po sa pinaka bottom po makikita natin ang year 2011. So ito po ang year of mintage. Dito naman po sa bandang gilid makikita natin na kasulat po ng paikot ang Republika ng Pilipinas. Dito sa ilalim ng kanyang shoulder, ayan, makikita natin ang mint mark. Ayan, so medyo malabo yung camera natin. Yan, ito po yung mint mark sa ilalim po ng shoulder ni Emilio Aguinaldo. And then dito naman po sa pinaka edge ng bariyang ito ay makikita natin ang scallop border. Yan yung garang-garang. Yan po ang tinatawag na scallop border. So yan po ang makikita natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. Dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse. So dito po sa kanyang reverse ay sa gilid makikita pa rin natin yung scallop border. Yan. At nakasulat po ng paikot ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang year 1993 po. Hindi po ito yung taon ng mintage po. Ito po ay kung ang taon po na na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So bali ang kanyang reverse po, ito po ang dating silyo ng Bangko Sentral. Yan. So dito po makikita natin sa loob ang inner circle. And inside sa inner circle, makikita natin yung cogwheel. Yan, yung may gear. Ito po yung cogwheel. Inside the cogwheel, makikita natin sa upper portion ang araw at bundok. At sa ilalim naman po, makikita natin ang simbolo ng watawat ng Pilipinas na may araw at may tatlong bituin. So yan po ang makikita natin dito sa kanyang reverse at dito po sa kanyang overs. So ayan, so bali may 4 po tayo na piraso dito. Ayan guys, so bali mga year 2011 po lahat ito. And meron pong dalawang variation itong year 2011. So dito po sa reverse natin malalaman, ma-differentiate natin kung ano bang die type variety meron tayo. So ito guys, reverse 3. Yan. Ito reverse 3. Ito reverse 2. And then yung last, ito po ay reverse 3. So ayan, dalawang variation. So i-differentiate natin. So kapag kayo po ay baguhan sa coin collecting, yan, observe nyo po. Ayan, mapapansin nyo po ang kaibahan sa dalawang variation na ito.
Yan guys, so focus natin. Yan. So start with the year 1993 guys. Ayan. So ang year 1983, ito reverse to thinner po ang pagkasulat, habang itong year 1993 sa reverse 3 ay bolder. Yan, mas makakapal po ang 1993 ng reverse 3 compared sa reverse 2. And then sa kanyang Bangko Sentral ng Pilipinas, same goes po sa 1983, mas manipis po ang pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa reverse 2 compare dito sa reverse 3 po na mas makakapal or bolder po ang pagkasulat. So ayan. And then dito naman po tayo sa inner circle. Yan, itong circle. Ito guys. So mas makapal po ang circle, ang inner circle ng reverse 3 compared po sa reverse 2. Yan. So pansin nyo guys, yan, mas makapal. So yan po ang pinakamadaling palatandaan para ma-differentiate natin or matukoy natin kung alin ba sa dalawa ang reverse 2 at ang reverse 3. So tulad ng sinabi ko po kanina, meron po tayong 3 piraso na reverse 3. Yan. So ito guys, mga reverse 3 ito. Yan. Magkapareho po ang thickness ng 1993 at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So magkapareho ang pagkasulat. So itong isa lamang po yung naiba. Yan, maninipis po at mas manipis din po ang inner circle nitong reverse 3. So yan guys, so may distansya po from the inner circle to the Bangko Sentral ng Pilipinas kasi mas manipis ang inner circle ng reverse 2, habang dito sa reverse 3 mas makapal, kaya halos wala ng distansya. Yan, from the text to the inner circle. So ayan guys, that is how to differentiate reverse 2 from reverse 3. So ayan, at ngayon naman po guys ay, so by the way, ito palang bariyang ito ay nickel brass ang composition. So ito po ay non-magnetic. Yan. So non-magnetic nickel brass composition. And then mapunta na po tayo dito sa kanyang price appraisal update sa reverse 2 at reverse 3. So I will bring you to Nomista. Yan ang palagi natin ginagamit na website. Yan, nandito tayo guys sa n.nomista.com. So 2016 ang kanyang prototype dito. Yan, nickel brass po guys ang kanyang composition. Yan. So yan, overs ang kanyang reverse. So punta na tayo dito sa year 2011. Yan. So ayan guys, 2010, 2011 dalawang variation, and 2012. So dalawang variation lamang po sa year 2011. And sa kanyang reverse 2, yan, yung isa lamang po meron tayo. Yan po ay may percentage as of the moment na 4%. So medyo maliit na rin po ang percentage ng reverse 2. At meron siyang price appraisal na dalawa pero magkapareho lamang po. So very fine at extra fine condition, 18 pesos po ang kanyang current price appraisal. Habang dito naman sa year 2011 na reverse 3, yan. So sa year 2011 na reverse 3 ay 0.7% lamang po ang kanyang kasalukuyang percentage. Yan, so napakaliit. So we can conclude na ito po yung semi hard to find. Yan guys. So meron tayong 3 piraso. And ito po yung semi hard to find. So as of the moment ay wala po siyang price appraisal po dito. So yan guys. So dito po sa year 2011 ang semi hard to find po ay ito pong reverse 3, pero so far wala po siyang price appraisal dito. So ganyan po minsan ang nangyayari kapag isang semi hard to find po ang barya, ay minsan wala pong price appraisal na nakalagay po sa record ng Nomista. But anyway, kapag meron po kayong reverse 3, yan, tulad ko po, meron tayo dito 3 piraso. Ito po yung itabi nyo po dito po sa variant ng year 2011 dahil ito po yung semi hard to find. Habang ito naman pong reverse 2
Sa kasalukuyan, ito po ay medyo common pa lamang po. So yan lamang guys ang ating update dito sa year 2011 na 5 piso coin. Ang semi hard to find ay ang reverse 3. So sana po ay nakapagbigay na naman ako ng counting kaalaman, counting update, at sana po ay may natutunan kayo. So hanggang dito na lamang po muna ang ating video, at kung bago ka pa lamang po sa aking channel ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe, at pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.